Napakaganda nung heart niya. Sabi ko, parang pwedeng maging mama ng mga anak ko. Parang anak yung feeling ko sa kanya. Yung feeling niya sa akin, parang tatay din, nagmamano, biglaan. Sabi ko, I can feel, no? Yung, hindi lang spiritual level, but yung physical na connection, intimacy, no? So, ganon ka sa amin, Jessa, you're very special to all of us, not only sa iyong kapir, sa mga ate mo, but sa mga pastors. God bless you, and we love you so much. Thank you so much, Pastor. Masasabi ko kay Jessa, humility. Hindi mo siya makikitaan ng yabang, lakas. Si Jessa, namit ko siya. At ibang-iba talaga siya, pananabit, pagsasalita. Tapos ngayon makikita ko siya, grabe, sabi ko, parang hindi ito si Jessa na nakilala ko. Kaya tunay na nabibless ako sa buhay, sa Panginoon, sa ginawa niya sa buhay mo, sa ano-ano ginagawa, at sa mga taong dinagdag niya sa'yo, mga pamilya mo ngayon na lumawak ang mundo mo, pinakilala sa iyo ng Lord yung mga godly people na makakatulong para lumago ka. First time ko pa lang siya nakita, tuwan-tuwa na ako sa kanya, kasi sobrang tuwa ako sa kanya, nagulat siya, may pinadala akong mga damit sa kasugay, sabi niya, sino yun? Answered prayer ka sa akin ng Lord. Yung competition, yung parang laging may paunahan or what, gano'n. Sabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng kaibigan na ituturing kang kapatid. Kasi nga wala akong kapatid, yun totoo talaga sa'yo. Nakita ko kung gano'ng kakalog tong taong to. So, pwede pala tayo mag-Eva Tadan. Hindi mo sa mga nakita. Sabi ko, first impression ko sa kanya, titig na titig ako, sumakatabi siya parang ako rin, kasi ako saya-saya niya. Pwede pala maging masaya. Yeah! Ang saya-saya naman niya, parang wala siyang problema, parang tayo ang maging ganyan. Amen! Hindi ka lang basta single. You are a single with a purpose. So gamitin mo ang acronym na JESA para paalalahanan ang sarili mo na ang Diyos ay kasama mo. Because today is a special day for one of our special ones. Amen? Amen! Special one! Special one? Okay, so our beloved Jessa, Jessa's 30th birthday. Ano ang pangalan? Yay! Afternoon, everyone. Yes. Thank you po sa lahat ng pumunta at sa mga pupunta pa lang yan on the way. Etong goodness of God na awitin ko, sabayan niyo ako, alam to ng lahat. Etong kanta na to ay goodness ng Panginoon sa buhay ko. So, Amen. na-excite ako sa gagawin ng Panginoon sa panibagong yugto ng buhay ko. Kaya, sige po bilang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon, inaanyayahan ko pong bawat isa na tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have
J is journey with Jesus. Hintay 40 years bago ko na ikasal. Amen? Sabi nila na, sobra ka na sa kalendaryo, Pastor. Ang hindi nila alam, gumawa ako ng sarili kong kalendaryo. Maghintay na may pananampalataya at habang naghihintay, maging handa. Ipon, di ba? Magpalago, magpamature, magpa-mentor, grow, love, and serve. At higit sa lahat, trust that God's best is always worth the wait. Amen. Siya ay marapat na dapat mong hintayin. At sa ating pagtatapos, hindi ka lang basta single. You are a single with a purpose. Amen. And God's purpose begins today. Amen? Amen. Right where you are. So gamitin mo ang acronym na JESA para paalalahanan ang sarili mo na ang Diyos ay kasama mo. Binigyan ka niya ng layunin at may inihandang maganda sa hinaharap mo. This preaching sa Kita Nagoya. That was the first time na nag-preach ako doon. Sabi ko, sino ba yung genking? Babae. Ito siya yung nag-lead ng worship doon eh. Ito siya sa mga nag-lead ng worship. Tapos after nun, nag-dinner kami sa Babyface. And then, grabe, super click agad. Tapos of course, diba, sila dalawa ni Patrick, makikita mo talaga yung compatibility. Ay! Onaji Kimochi. Ayan. So, yung Onaji Kimochi, ano lang yung mga inside jokes namin yan, no? Pero, makikita mo talaga na malaking blessing sila. Ang best blessing si Jessa sa buhay natin. So, masasabi ko kay Jessa, humility. Hindi mo siya makikitaan ng yabang, of course, diba, she likes to prepare. Makikita natin siya, lagi siyang presentable, lagi siyang maayos yung dating niya, di ba? Naksan. Pero hindi mo siya makikitaan ng yabang or hangin. Yung friend mong makaka-close ng kahit sino. Sa mga memories na ano ko kay Jessa talaga is yung naging counselor din siya sa camp. Makikita mo yung maturity niya to handle the group, di ba, yung heart niya. She's very selfless sa mga ganung bagay. And makikita mo talaga na si Lord talaga yung nagsashine. Diba? Kanina nga nung sinabi ni Pastor Noel yung Jessa, diba? Yung sa S. Shine for God's Glory. Sabi ko sa naisip ko, she's already doing that. Hopefully na yung buhay niya maging pagpapala pa sa marami sa atin and maging encouragement pa sa ating lahat. A lot of people love you and we are so blessed to have you in our lives. So, patuloy tayong magpagamit kay Lord. And yeah, Onaji Kimochi. Ayan. Okay po, sino susunod? Sana makakilala rin siya kay Lord sa pamamagitan mo dahil. Tapos nagulat ako one time, dinala niya dun sa Inasawa Church. Ayun nga, si Jessa, na-meet ko siya. At ibang-iba talaga siya, pananabit, pagsasalita. Tapos ngayon makikita ko siya, grabe, sabi ko, parang hindi ito si Jessa na nakilala ko. Kaya tunay na nabibless ako sa buhay, sa Panginoon, sa ginawa sa buhay mo, sa ano-ano ginagawa, at sa mga taong dinagdag niya sa'yo, mga pamilya mo ngayon na lumawak ang mundo mo, pinakilala sa iyo ng Lord yung mga
mga godly people na makakatulong para lumago ka. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay mo, Jessa. Pag nakikita kita talaga naman, sobrang saya ng puso ko. Yung aking mga prayer, sinagot ng Lord. At nakikita ko kung paano ka talaga nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. I love you, Jessa. Happy birthday! Birthday, Ben, and praise God sa buhay mo. And sobrang agree ako sa mga sinabi ni Ate Julie. Dahil kahit ako personally, sobrang blessed. First time ko pa lang siya nakita, tuwan-tuwa na ako sa kanya. Kasi sobrang tuwa ako sa kanya. Nagulat siya. May pinadala akong mga damit sa kasugay. Sabi niya, sino yun? Kahit ako yung matanda sa kanya, ako yung isang pasaway sa amin dalawa. Lagi ako may sermon dyan. Na talagang dumating kami sa point na talagang meron kami sagutan. Pero alam mo yung pag talagang may Lord, nung nagkita kami, pinunta ko siya sa bahay, alam mo yung hug namin sa isa't isa. Wala nang explanation. Okay na kami. Pagdating ng anak ko, sobrang blessing din si Jessa kasi siya yung naging ate ni Aldrich. Thank you sa love mo. Hindi lang sa akin, pati sa mga bata. Patuloy kang mag-shine and si Lord na ang magbigay ko ano man yung desire na nasa puso mo. God bless you and I love you. This answered prayer ka sa akin ng Lord. Darasal ko, Lord, sana magkaroon ako ng mga kaibigan na yung totoo, yung hindi yung tingin sa'yo is competition, yung parang laging may paunahan or what, gano'n. Sabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng kaibigan na ituturing kang kapatid. Kasi nga wala akong kapatid, yun totoo talaga sa'yo. Nakalala ko si Jessa, tapos nakakasama ko na siya. Na parang naiilang ako kasi parang nahihiya akong ipakita rin yung sarili ko sa kanya kasi parang feeling ko baka i-judge ako or what, gano'n. Pero nung nakita ko kung gano'ng kakalog tong taong to, so pwede pala tayo mag-eba tadan. I remember nung time na sobrang nag-struggle ako noon. Well, itong person to baka sakaling itong person na to baka matulungan niya ako sa nararamdaman ko. Ayun. Tapos yun, umiyak lang ako sa kanya and then shinare ko yung struggle ko. So I praise God sis sa buhay mo. Grabe yung mga words din na binitawan mo sa akin noon talaga. Parang sinampal lang person. So ayun, salamat din sa pagmamahal mo. Naging sentro ang Panginoon sa pagkakaibigan natin. Amen. And yun na wala tayong competition kung hindi, andi na tayo para mag-grow together. Amen. So praise God and I love you sis. Yay! Hindi Mendoza mo lang nakita. Sabi ko, first impression ko sa kanya, titig na titig ako, sumakatan siya parang ako rin kasi ako rin siya. Sabi ko, Mendoza ba to? Parang, hindi naman kasi dito sa Japan. Kanya lang. Titig ako dito. Maganda daw si Jessa doon. Masyang saya-saya yun. Pwede pala maging masaya. Yeah! Ang saya-saya naman niya, parang wala siyang problema. Paano tayo maging ganyan? Amen! Salamat sa Panginoon kasi dumating sa buhay namin ikaw at saka kahit hindi ko masabi kung ano yung aking pero nakita ko mga mata, nasaksihan ko sa Amen! Tingin sa lahat ay nakita ko lahat yung naging transformation mo. Amen! Kaya salamat sa Panginoon at siya ang naging sentro ng buhay mo. Yay! Kailangan mo lagi ka sa pasok kailangan na hanggang sa ulo, sama-sama tayo. Yay! Gamitin mo yung regalo ko Ay! Hindi! Yun pa rin yun, na-miss namin yung kape so dapat nakita ka namin kung paano ka lumalo. Amen! Tuloy lang. At dahil dyan, tignan mo kami kape. Na-miss na namin kape. Talaga natin! Amen! First of all, I would like to congratulate si Jessa sa kanyang 30th birthday today. And don't you know that sa Bible, ang 30th yun yung pinaka-highlights sa buhay ng tao. So lahat ng mga ginagamit ng Diyos nag-umpisa in a very great way in the Bible, in all the New Testament, ay nag-umpisa sila sa mga edad ng 30. And Jesus Christ started His public ministry at the age of 30.
one thing that I noticed sa kay Jessa, bagamat hindi ko pa siyang masyadong nakilala ng matagal na panahon, been in ICF for almost about 3 years na ngayon, or 4 years, is a very genuine na tao. No? I mean, kapag siya ay masaya, makita mong masaya talaga. Kapag siya naman ay malungkot, kitang-kita ko talaga na malungkot. Umiiyak talaga yan. Mahirap pigilan kapag na-umpisang umiyak. Saka nakakahawa yung kanyang tawa, yung kanyang smile. Talagang alam na alam mo kung ano yung nasa sa loobin niya. No? She is not like a fake person. Well, maraming mga tao na magaling mag-fake sa sarili nila. No? Na kahit na hindi sila masaya, kunyari masaya sila. Kahit na masaya, parang hindi masaya. No? But Jessa is a very truthful, very genuine na tao. Kasi it reflects what is inside your heart will be revealed. No? Ito'y magre-reflect sa iyong aura, sa iyong attitude, lalabas na lalabas yan. And it should be the real attitude ng bawat isa sa atin na mga believers. Ano? Usap kami ng misis, sabi ko, Jessa is like, parang anak yung feeling ko sa kanya. Yung feeling niya sa akin, parang tatay din, nagmamano, biglaan. Sabi ko, I can feel, yung hindi lang spiritual level, but yung physical na connection, intimacy. No? So, ganon ka sa amin, Jessa, you're very special to all of us, not only sa iyong kapir, sa mga ate mo, but sa mga pastors. And kahit na wala dito si Pastor ninyo, but I believe that you are very special sa lahat namin na mga senior na mga pastor. So, we continue to pray for you and monitor you, whatever you need sa amin, please let us know in order to support you in your journey from this day onward at sa susunod na antas ng iyong buhay as long as we are here with you. God bless you and we love you so much. Thank you so much, Pastor. Happy birthday. Ako, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakilala ko si Jessa. Sa first impression, magkakaiba tayo ng impression kay Jessa. Siguro kung may higit na nakakilala sa ngayon kay Jessa, baka ako. Proud ako sa kanya, sa mga ginagawa niya, unang-una, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kasi Jessa, ang una kong impression sa kanya talagang sobrang genki, masayahin. Si Jessa, masasabi ko na iba siya sa lahat ng mga kwento na narinig ko. Kasi si Jessa ay sobra akong na-touch sa kanya sa pagiging hindi lang ate, kundi naging parang nanay at tatay siya ng kanyang mga kapatid. Tama. So, sa mga hindi nakakaalam ng kwento ni Jessa, sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung ano yung uso. Pagka may mga karaoke, may mga kanta, nagtatanong, nakakarinig kami ng kanta, di mo alam yung kantang yun. Sabi ko, tagal na nun ah. Nung high school tayo, uso ko hindi niya alam. Kasi busy siya sa pagdatahi ng basahan, busy siya sa kanyang gawain para may makain yung mga kapatid niya. Sobrang, sabi ko, hindi niya naranasan talaga yung katulad ng naranasan ng iba. Siyempre, may iba-iba naman tayong mga experience sa buhay. Pero, sabi ko, napakaganda ng heart niya. Sabi ko, parang pwedeng maging mama ng mga anak ko. Make a wish, make a wish. Blow the candle. Carrot cake. Gawang gas, Nicolen. Baked by Colin. Ay, nag-bake. Ating ko na. Sige. Galing naman ni Bonzo. Ating ko na po. Mapagkaguluhan na. Wow!
Sarap! Sponsored by Colin and Janella. Dessert. Thank you. Oh, just okay. Sabi pa niya. Richard, bye-bye! Bawi ako. Parang hindi ako sanay ng ganito. Na parang ako yung moment ko to, parang nasanay ako na moment ng iba, inaasikaso ko. Parang, ganito pala yung feeling na ikaw yung bida. Charot. pero ang pinakabida talaga is ang Panginoon. Amen. Gusto ko talaga, isa sa mga prayer ko, makita, maitaas, magliwanag sa buhay ko ang Panginoon. Nagpapasalamat ako every time na magbe-birthday ako. Binabalikan ko lang, nagre-reflect lang ako sa panibagong taon na binigay ng Panginoon sa buhay ko. At lahat ng good and bad, talagang yun yung mga kasangkapan para lumago tayo, tumatag, at mas lalong lumapit sa Panginoon. Kasi kung wala yung pagsubok, wala lang tayo, hindi tayo lalapit sa Panginoon. Pero the more na may pinagdaraanan tayo, may pagsubok tayo, the more na mas lumalapit tayo sa Panginoon. At mas nagpapakilala siya sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. And nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa na naririto. Thank you sa inyong time and effort na makarating dito. At Ang pala! Simple message to kay Jessa. Happy birthday sis. Thank you kasi dahil sa'yo, napunta ko ng ICL. Hanap kinain ko. Ang na to, Jessa, remain to be fire within. Amen! Ang lupit talaga, iba. Dito tayo sa pabebe. Andyan yung message dyan. Yung wish ko for you, guy, magpakarami ka. Ay, gusto niya ngayon. Necessarily, Basta ko yan. Hello! Ayan, natskara sa Mades, kakatapos lang ng work ko and after 2 days ngayon ko palang bubuksan yung mga regalo at na-excite na ako. Sorry naman at busy tayo, no? Maraming ganap sa church. But anyway, mas okay na yung busy tayo kaysa walang ginagawa. So, yan, mabilis ang unboxing lang to kasi baka maubos na yung memory ng phone ko. Kaya kung ano na lang yung madampot ko, sige. Yung iba kasi walang pangalan, so hulaan na lang natin. Ayan, ito. Wala rin natin. Ay, kay Mami Lisa to. Tatandaan ko. Wow! Oh, cute! Alam nyo, binabala kong bumili ng mga towel na maliliit para sa trabaho ko. Wow! Look, oh. God will provide talaga. May medyas pa. Thank you, Mami Lisa! May towel. Ang cute. Thank you po. Next, oh, wow! US Polo na pouch. Wow, ang ganda! Thank you po. Next, ito may pangalan. Tita Nineto. Oh. Wow, ang cute. White tube. Tamang-tama to. Malapit na summer. Thank you po, Tita Nenet. Ito naman. Ito ate may ate. Wow! Wow, ang cute! Ang cute! Pang church! Hala, irarampa natin to. Thank you po. Next, Ate Mai. Ayan. Wow! Thank you po. Wow, Victoria's Secret. Velvet Petals. Starlit. Timay ha. Gusto mo talagang kuminis yung kamay ko. Thank you po. Next, na Dominic and Arian. Wow. Tumbler na Starbucks. Wow, arigato ne. Tapos meron pa siya kasama. Sabi niya sa akin para daw resibo yung parang gift certificate ata. And nandito siya sa loob. Mukha siyang resibo.
Pag kinlaim ko, ito yung papakita ko dun sa counter. Thank you sa mag-asawang Dom and Arian. So, kay Pastor Tess, Japanese pastor, and his wife, Ate Wayne. Ayan. Thank you po. May naman ito. Wow! Ang bango! Ang sarap naman! May pang merienda na ako. Thank you po. Ito ay Ate Josie. Oh my goodness! Dapat ko lang ipakita to. Ay, may ako. Char. Bra! Set ng underwear. Panty and bra. Oh. Thank you po. Niyan ako ipakita. But thank you. Ito. Wow, bag! Ang cute! Kanana Project Collection. Ang ganda. Thank you po. Ang ganda rin ang kulay. Buksan natin. Oh! May namang medyas. Tatlong medyas. So, nakaka-anim na medyas na ako. Thank you po. Next. Nakakadalwa na ako. Natin. Wow! Sports bra! I love it! Mahilig po ako sa sports bra. Sa mga hindi nakakaalam dyan, alam niya na. Ang ganda! Thank you po. Meron din siyang underwear. Ang galing! Thank you po. Okay, next. Glide. Tatandaan ko. Meron siyang Biore spray na sunblock. Wow! For protection. Char. May ang cute ng flower. Purple. Hindi siya mabubulok. Ang cute. Blush on Promedia. Thank you, Glide. Ayan, magpapula tayo ng pisngi. Kay Jackie. Ayan. Ang cute. Ang bango ng bulaklak. Sabi niya, pag nakikita niya yung bulaklak ako dahil naaalala niya, parang ganito daw ako. Nagbo-bloom. Para daw ako may sariling ring light. Wow. Ang bango. Ang bango. Parang totoo. Ang bango. Grabe. Meron din face powder from Media. I think nag-usap tong si Glay at saka si Jack. Sabay bumili ng regalo. But anyway, thank you. Ito. From GU. Galing kay Sis Joanna and Bro Moses. Doloron family. Sayang. Wow! Ang ganda! Wow! Ang cute! Ang cute! Thank you, Sisi. Kay Ate Julie. Nag-business siya ng ganito. So, baka gusto nyo umorder. PM is the key. Ayan. Mug na God is good. Yung mga Bible verse or about God. Ayan. Siya po gumagawa nito. Mga craft, handicraft. And then, wow. Look at this. Meron na rin siyang bag. Ayan. Tapos, gumagawa din siya ng mga accessories like bracelet like this one. Meron din may mga Bible verse. Ay, Ate Darl. Ay, ang cute ng combination. I love the color. Ang cute ng combination nila, oh. Wala, ang cute. Pink, orange, yellow. Diba? Ang ganda ng combination nila. Parang bagay sa skin tone ko. Oh, ang cute. Sabi niya, ano daw to? Bath fragrance. Mahilig kasi akong mag-offer or magbabad sa bathtub. Especially pag winter. Ang ganda. Ang bango. Parang ayokong gamitin, char. Ang cute. Thank you, Ate Dar. Galing kina Tatay Pastor Roger and Ma'am Shi Elsie. Ayan. Ano to? UB hat. Oh, parang first time ko magkaroon ng ganito. Magagamit sa next hiking. Iba to ah. Oh, tara na, tara na. Hike na tayo. Char. Thank you po, Naitay. Ito ay Pastor Noel.
And Tita Baby. Wow! Wow, ang cute. Ang cute. Wow, photo album. Ang cute. Thank you po, Tita Baby, Pastor Noel, Marcelo's family. Next, eto kay Ate Erlinda. Kasi parang ang gaan. Sabi niya, magugulat daw ako. Hindi ko daw ina-expect kung ano to. Malamang regalo na hindi ko alam. Sorry na. Oh. Wait, parang... Hala! Hala! Alam niyo ba, one time, pumunta kami ng Apita Mall. May nakita akong kwintas, accessories. Gusto ko siyang bilhin, pero sabi ko kasi wala sa budget ko. And nung binalikan ko siya, kasama yung boyfriend ko, wala na siya. Yung pala, nabili na niya. Thank you, Ate Erlyn. Ano ba yan? Arriba family, thank you so much. Ang ganda. Ano siya, necklace and ring. Wow. Ang ganda. Suot na natin. Dito. Ayan, ang ganda. Sino ka dyan? Ito yung necklace. Arigato. And then, actually, pinanghuli ko na to. Itong Michael Kors na to. Kasi, nung Sunday kahapon, Monday ngayon, ito galing kay Ate Ruby, Michael Kors. Then, binuksan niya to sa harapan ko. So, syempre, pinaflex niya kung ano yung gift niya sa akin. And sobrang natuwa naman ako kasi first time kong magkaroon ng ganito. Tadam! And yung moment na yun, naiyak ako kasi na-realize ko na ang tagal ko nang nagtatrabaho dito sa Japan, pero never kong nabilhan yung sarili ko ng ganitong klaseng bag. Although nakabili ako ng mga second hand, pero ito kasi brand new from Michael Kors pa. Kaya grabe, naiyak ako. Alam mo yun, ipoprovide talaga ng Lord yung mga pangangailangan mo. Although ito kasi, syempre, isa sa mga pangangailangan mo. Minsan, pag nagtatrabaho tayo, may mga gusto tayong bilhin, tapos pag hindi natin nabili, parang next time na lang, hanggang sa iba na yung nagiging priority natin. And nagulat na lang ako na, grabe, pinrovide ni Lord. Grabe. Thank you po. Thank you sa lahat ng mga nagpaabot ng mga gift nila and ng pagbati. Sobrang na-appreciate ko po.